Apat ang sugatan sa panibagong sunog na sumiklab sa Parola Compound sa Maynila. Sa Quezon City naman, imbakan ng mga piyesa ng bus ang natupok. Saksi, si Darlene Cay. Mag-aalas 3 ng hapon nang lamunin ng apoy ang dalawang gusali na ito sa Barangay Baysa, Quezon City. Mula sa malayo, kitang-kita ang laki ng usok na bumalot na sa paligid. Ang nasusunog, warehouse na ginawang imbakan ng mga piyesa ng bus. Matapos ang 30 minuto, iniakyat ng BFP Quezon City sa ikatlong alarma ang sunog upang makakuha ng dagdag na responde ng bumbero dahil na rin may combustible substance. May bus company kasi itong may-ari. Yung mga piyesa na pinagpalitan, yun yung nakatambag dyan sa building. Siguro may mga langis doon sa mga piyesa na tinanggal. Kaya yun yung nagliliyab. Sabi ng BFP, naging pahirapan ang pagresponde nila sa sunog dahil sa kakulangan ng tubig. Mahina raw ang daloy ng tubig sa kalapit na fire hydrant. Yung naging challenges natin dito, alam nyo naman na El Nino ngayon, mahina ang supply ng tubig. Pero kami po'y nagpapasalamat at ginagawa lahat ng paraan para maapula yung apoy. Nakikita nyo naman maraming nagtulong-tulong, may mga bucket brigade nga dyan para maapula yung apoy dahil sa kakulangan ng tubig. Matapos ang 1.5 oras, idineklara na ng BFP na kontrolado ang apoy. Walang napaulat na nasaktan sa insidente. Wala ring nadamay na bahay o ibang establishmento. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ng sanhi ng sunog at kabuang pisalang idinulot nito. Tumangging magbigay ng pahayag ang may-ari ng warehouse. Nagkasunog din sa Barangay 275, Zone 25, Parola Compound sa Binondo. Mabilis kumalat ang sunog na gumapang pa sa mga wiring. Agad nagpunasan ang mga residente. Bitbit ang kanilang kaanak na may kapansanan at mga paslit. Ang ilan may naisalba pang gamit, habang ang iba sinagip ang alagang hayop. Pero may mga residente ring walang nadalang kahit ano. Natutulog po kami nung nahusok. Malakas na po yung usok nun nung nagsilabasan kami. Kinabahan na kahit anong habol ko, wala na talaga kasi sabi ng anak ko, wala na tayong bahay. Wala na tayong uuwian, sabi niya. Sa paunang investigasyon, 4 ang nasugatan. 60 pamilya ang apektado. Aabot naman sa 30 bahay ang natupok ng apoy at aabot sa 70,000 pesos ang halaga ng pinsala. Ikalawang sunog na ito sa barangay kasunod ng sumiklab noong 1 linggo. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cay ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.